sabi ng kapatid mong si Rabinos, hindi daw anghel. Hindi daw anghel si Jesus. Aba, grabe naman yung puot ni Rabinos. Tapos ikaw naman, sabi mo, sugurin namin yan si Jesus. Eh, sinong tama sa inyong dalawa? Eh, parehas kayo iglot. Nag-away-away kayo. Yung aral nyo, mali-mali. Di ba sabi sa doktrina nyo, pagka mali-mali, aral ng demonyo? Ay di ba aral kayo ng demonyo? At ang tatay ni Felix Manalo, ang nakalagay sa Juan 8:44. Huwag mo ililipat sa amin yan, Robin. Yan yung tatay ni Felix Manalo. Kaya ka nga galit na galit pagka pinakita yung mga edit picture ni Manalo na may sungay. Kasi ayaw mong malantad ang katotohanan na talagang may sungay si Felix Manalo. Wala siyang pakpak, tama ka doon. Wala talagang pakpak kasi hindi naman siya anghel. Pero ako, sigurado ako may sungay. May sungay yun, Robin, sigurado ako. Kasi anak yan ng demonyo. Ano ba nagpapatunay na si Felix Manalo anak ng demonyo? Aba, nangaangkin ng kaligtasan. Kailangan daw muna manampalataya sa kanya para maligtas. Eh, may nasusulat ba sa Biblia na ang kaligtasan ay nasa sugo, mensahero at wala kay Kristo? Robin de la Rosa, wala kang mababasa na kaugnay ang mga apostol sa kaligtasan, sapagkat isa lang ang nagbibigay ng kaligtasan, si Kristo lang. Si Felix Manalo, hindi kaligtasan ang binibigay niya, kapahamakan. Kaya nga sabi nung sa binasa mo, unti-unti nang pumapasok, kita mo, parami ng parami yung nauuto nyo, sapagkat anak ng demonyo si Felix Manalo, anak ng kapahamakan. Huwag may pasa sa amin yan, Robin. Ano ka ba? Salamat sa time. Iglot ka pa rin. Diba? Palibasa ko pa, napapansin ko para naman po yatang masyadong malinis ang Church of Christ na naniniwalang si Kristo ay Diyos, kasi parang okay naman tayo, no? Wala naman silang napapansing maling aral. Ano po ba yung Church of Christ na naniniwalang si Kristo ay Diyos? Kami po ay naniniwala, meron kami tinatawag na slogan, kami ay Kristiyano, ngunit hindi lang kami ang Kristiyano, kami ay ligtas, ngunit hindi lang kami ang ligtas. Ang basehan po namin dyan yung Marcos 9:36-43. Ang sabi ng mga alagad sa panguna ni Apostol Juan, Panginoon, meron po nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ninyo. Pinagbabawalan namin sila sapagkat hindi natin kasamahan. Maayos naman yung reason, hindi kasamahan. Ang sagot naman ni Jesus, hayaan ninyo. Kung hindi laban sa atin, ay kapanalig natin. Kaya sa kabila ng Church of Christ ay walang pagkiklaim na kami yung true church na nasa Jerusalem. Sapagkat nagsimula lang kami noong 1790, naniniwala kami na kami ay true church kasi kung hindi naman against kami sa aral ni Jesus. Ang katotohanan sa tatlong ito, naghaharap na ito, Iglesia ni Cristo Katoliko at Church of Christ, parang kung hahanapin nyo ang truth ay na mas may magandang paninindigan sa truth, ay narito na po sa inyong harapan ang Church of Christ. Kaya kung kayo naghahanap po ng true church na nagtuturo ng katotohanan, isa ito sa mga i-consider ninyo. Ang ginagamit yung word, i-consider, hindi nyo paniwalaan agad-agaran. Pag-aralan ninyo. Ang iglesyang ito ay nagtuturo ng salvation ay sa pamamagitan ng pananampalatayang may kalakip na gawa. Hindi po kami naniniwala na faith lang o gawa ang nagliligtas, kundi faith na may kalakip na gawa. Yan ay mababasa po natin sa Santiago 2:27. Ang sabi, si Abraham ay naging matuwid sa paningin ng Diyos nang inihandog niya ang kanyang nag-iisang anak na si Cain. Dahil dito, masasabi natin na ang pananampalatayang may kalakip na gawa ang nagliligtas sa tao. Sabi sa talatang yon. At kami po ay naniniwala rin po na dalawa lang pupuntahan ng tao after niyang mamatay, langit at impyerno. Naniniwala kami na si Kristo po ay tunay na Diyos na nag-anyong tao. Naniniwala po kami sa isang Diyos na may tatlong persona. Mga kaibigan, kung kayo po'y naghahanap ng true church, ito lang pong masasabi ko, paki-considered po ang grupong ito na Church of Christ na naniniwalang si Kristo ay tao,
Napakaganda po ng aming pundasyon. Ang pundasyon po namin ay truth, ang katotohanan po, sapagkat si Kristo ay katotohanan, hindi po gawain ng Church of Christ ang magsinungaling. Wala kaming kinikilalang founder na tao at ang Biblia ang pinakamataas na antas ng truth sa amin. Salamat po. Okay, continue tayo. Fundamental beliefs of Iglesia ni Cristo pa rin. Still in lesson number 10. Lagay nyo ng oras, bro. Thank you. Punta tayo sa first question nila. What is the proof that it was really Christ who established the Church of Christ in the Philippines? Of course, ang sagot nila, the prophesied is othership or yung mga tupa na wala sa kulungan ito. John 10:16. Ngayon, ang nakakatawa, maganda sila in fairness naman sa mga ANC, maganda sila tahi ng bersikulo tapos bibigyan nila ng interpretation. So sila daw yung othership or nawawalang tupa, no, sa malayo. Ngayon, second page. Whom does Christ refer to as his othership? Yung ibang mga tupa, sino daw yun? Sabi ng mga ANC. Answer, the prophesied sheep are from the far off place. 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 Ito na naman tayo, atras na naman tayo. Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit, period. Ano daw yung matatanggap? Gift of the Holy Spirit. The promise is for you. So, ang promise daw ng baptism is the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and for your children and for the far off. Hindi naman ito sinasabing malayong lugar. Hindi naman ito geography. Sinasabi lang na matatanggap mo ng yung mga anak at yung nasa malayo. Ano daw? Ang promise. Promise ng gift of the Holy Spirit ng baptism. Diyos ko naman mga INC, sabi ninyo dito eh. Whom does Christ refer as his othership? Acts 2:39. Mga gago talagang mga INC, no? Sa baptismo pala to. Este na mga INC, oy. Hindi ito geography, sabi niyo Pilipinas to eh. Sabi lang, ng mga anak nyo, sa iyo at yung nasa malayo. Pilipinas. Yawa ulit mga INC. Okay, salamat. Pakipalakihan niyo ako. Tutuloy lamang natin yung ating pinahayag. Ako po ang bigyan niyo ng oras. Tuloy lang natin. Bigyan niyo ng oras. Bigyan niyo ng oras. Nakay antagonist yung oras. Bigyan mo na ng oras. Huwag ka muna magsalita. Nakay antagonist yung oras. Bigyan mo ng Yan. oras. Yan. Maraming salamat. Okay. Para po kay Christ is God, sabi niya parang malinis daw yung kanyang religion. Para lang pala. So hindi po totoo. Para lang pala. Sabi naman ni Johan, edit daw yung kanyang ginawa. So hindi na po natin papansinin si Johan sapagkat ang pagpapakita niya po ng pag-edit ay kahayagan ng kahinaan ng kanyang paglalatag. At sinabi naman ni Anta, maganda daw ang latag sa Iglesia ni Cristo pero self-interpretation lamang. Ngayon, ang amin pong itutuloy po na pahayag sa inyo, binasa ko na kanina, lilitaw yung bulaang propeta, may pagtalikod, pagpatay at pag-uusig ng gagawin ng obispo, ng Papa sa Roma, magtuturo ng kasinungalingan, itatakwil ang aral tungkol sa kaligtasan, at pagkatapos ay ang aral ng demonyo. Sa 1:8:44 ay kayo'y sa inyong amang diablo. Kailan mangyayari yan? Pag alis ko.
pag-alis ng mga apostol, magsisipasok ang ganid na lobo, yan ang mga paring Katoliko na hindi magpapatawad po sa kawan. Pagkatapos ay katunayang nagsipanangis sapagkat hindi na nila makikita si Apostol Pablo, ang tinutukoy dyan ay pagpanaw. Ang kasunod na mangyayari ay pagbangon na talagang ganap ng mga bulaang propeta na sila po ay magtuturo ng pagliligaw sa maraming mga tao. Kapigatian at papatayin at kapuputan lahat ng mga bansa. Ang mga Katoliko ang nagpapakilalang sila'y universal, tunay na naganap sa kababayang mga Katoliko ang katuparan ng Biblia na asong gubat, mababangis na hindi magpapatawad sa kawan. Alam natin ang kasunod ng mga apostol ay ang mga paring Katoliko o Katolisismo, sila ang tunay na mababangis na asong gubat. Kasama dyan ang mga pinuno, ang mga imperyo ng Roma, at inaamin po ng mga Katoliko na may talagang naganap na pagtalikod. Tandaan po ninyo, ang ginawa ng mga Katoliko, bibigyan ng isang tanda gamit ang kanang kamay patungo sa noo. Ang pinagbigyan ng tandang ito ay hindi po tanda na ikalilikas bilang Kristiyano. Ang pagkakaroon ng paggaan tanda, ito po ay pagbubulit sa dagat-dagatang apoy o hindi po maliligtas. Batay sa isang aklat Katoliko, sino mang sumasalangsang, parurusahan, dusang pamatay-matay, paras ng martir na tunay. Inaamin po ng mga Katoliko, sila ang katuparan ng pagpatay batay sa truth about the Inquisition. Kaya ang hindi pagpapatawad ng kawan ng paring Katoliko sa Iglesia ni Cristo ang lubusang ganap na pagtalikod nang namatay ang mga apostol. Nagpasok sila ng mga imbentong aral na hindi ginawa ni Cristo at ng mga apostol. Yan po ang katotohanan. Yan, salamat Robin. Ako naman next. Big box ako. Huwag na daw mansilin ha. Sabi mo yan. Yan, salamat sa pagbibigay ng oras. Robin, ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, huwag mo ipapasa sa amin yung bulaang propeta. Sapagkat tulad niya ng binasa ni Anta, kasabayan, bago nangyari yung World War I, may lilitaw na bulaang propeta. Kailan ba nagsimula si Felix Manarong mangaral? Hindi ba't 1913? Pagka 1914, nagtayo siya ng INC niya. 1914 may gera, tumutugma talaga sa inyo. Talagang tugmang Robin. Nakalagay dun di ba? Klarong-klaro ng binasa ni Anta. May lilitaw na bulaang Kristo. Wala pang gera noon, lilitaw. 1913, wala pa. Hindi pa, pahudyat pa lang yung gera, 1913. Nung 1914, nakapagpatayo na si Felix. May gera na yon 1914. Tumugma talaga, Robin. Kaya wag mong ipapasa sa amin yung bulaan mong propeta. Yung sugo ng demonyo na si Felix Manalo. At ang kanyang mga alipores na kapatid, si Iranyo at si Eduardo. Yan ay naniniwala sapagkat sila ay kumikita ng pera. Okay na, pinaliit ako ni Aya. Palagayin mo ako ulit, Baisan. Pakilamero to si Aya Huwag ka masaktan na, Aya. Sabi nga, ika nga ng kapatid mo, wag na natin pansinin si Johan sapagkat inamin niya naman na edited. Alangan naman sabihin kong tunay to, edited naman talaga. Pero ito ay tunay. Ganito po sila ililigtas ng kanilang sugo. Ipapako po yan sa muling pagpabalik ni Kristo. Ipapako ulit yan. Sino magpapako? Yung mga naiwan, yung mga sa demonyo. Sapagkat itong mga INC na to ay tunay na sa demonyo. Ipapako nila yung anak ng demonyong si Felix Manalo para maligtas sila ng demonyo at maglangoy-langoy sila sa binasa ni Robin na dagat-dagatang apoy. Doon maglalangoy ang mga iglot sapagkat ang aral ni Felix Manalo ay aral ng demonyo. Yan ay patunay at binasa-basa-basa pa ni Robin de la Rosa yung mga lobo. Diba? Kayo yun, Robin.
TR yun. Ang tinutukoy na lobo TR sapagkat suwail. Suwail sa aral ng INC. Hindi ba, Robin, kayo ay mga suwail at hindi sumusunod sa aral ng sarili nyong iglesia? Ay ano tawag sa inyo? Di ba lobo? Kayo yung lobo na andito sa TikTok nagkakalat ng kademonyohan. Yan yung patunay, Robin. Kaya kayo tumigil ka na lang. Wala kang mapapala dito. Iglot ka pa rin.